Hello, magandang gabi sa lahat. Gerard Claudio here. Nagsistream ako right now sa aking personal na profile na Gerard Christian Claudio. And by the way, gusto ko lang sabihin na marami po sa inyo nagtatanong kung possible may mga nagko-contact sa inyo na lalo na po dito sa may Facebook, never entertain any contact, lalo na po kung wala pong blue check mark. Yung dalawang profile ko na Gerard Christian Claudio, itong personal profile ko may blue check mark po ito. And then yung Gerard Claudio ko may blue check mark din yun. That's for the business page na meron ako. So anything na like for example asking for investment, na maglalagay ka ng pera and anything, please, that's not me. So I have a business, no? I'm also offering business pero hindi yung investment or anything that talks about Bitcoin and all these things. No? Anyway, so sa topic natin right now, no, pag-uusapan natin is kung nagne-negosyo ka or plano kang magnegosyo. In fact, na-realize ko lang yung moments ago na hindi lang itong Bible verse na to, hindi lang to para sa pagnenegosyo. In fact, I hope ito yung maging lifelong na ano natin, na isa sa buhay natin ito. Okay, babasahin ko sa inyong verse. I have it here. And ang verse is Proverbs chapter 22 verse 1. Proverbs chapter 22 verse 1. And it says, "A good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold." Kung titingnan natin ang mundo ngayon at pag-uusapan natin yung yaman, wealth, having income, we always look up to people like, for halimbawa, mga multimillionaire, mga billionaires, mga top sa Forbes list. We wanted these successful entrepreneurs na from scratch, na nagpalago ang business. And these are inspiration. Ako na-inspire ako lalo na sa mga ganitong mga results. Yet, may napansin lang ako na isang bagay, kung nagnenegosyo tayo, ako kasi may business din ako, and more than 10 years na po ako nagnenegosyo, na napagtanto ko na meron pa palang mas mahalaga kaysa sa kikitain mo sa negosyo mo. Natural. Magnenegosyo nga tayo para kumita eh. Magnenegosyo tayo dahil alam natin na mas malaki yung pwedeng mabalik na pera, lalo na kung ikukumpara ko siya na magpumirmis ako sa trabaho ko. Tama? Tama ba? Alam natin 'yon, alam ko 'yon, na malaki ang income, malaki ang tubo, malaki ang profit, lalo na kung nasa negosyo. Lalo na kung tama ang sistema ng pagnenegosyo, meron kang tuloy-tuloy na pasok na income. Kasi nagawan mo na ng sistema. Pero itong verse na to sa Bible, I hope maging inspiration sa atin to or maging reminder sa atin to, lalo na kung gumagawa tayo ng desisyon. Isang bagay po na maiintindihan, na may encounter mo, lalo na po kung nagnenegosyo ka, you will be on the crossroads most of the time. Ano yung sinasabi, Jared, na crossroads? Ito yung, di ba, from the word itself, crossroads. Hindi mo alam kung pupunta pa ako ng kanan, pupunta pa ako ng kaliwa, diretso ba ako, babalik ako. Crossroads. So, nandun ka sa nasa lugar ka na kung saan kailangan mo mag-make ng decision na both of the decisions, hindi mo malaman kung ano yung tamang magiging decision mo. But itong verse na to, na sinabi ko sa Proverbs chapter 22 verse 1, you will always be making a decision whether ang pipiliin ko bang decision o tatahakin kong path ay yung mabilis, malaking kita, pero masisira yung pangalan ko. Or, ito yung mabagal, ito yung mas maraming proseso, ito yung nakakapagod, ito yung nakakainip, pero mabibuild yung pangalan ko ng maayos. So ngayon, ano yung magiging decision mo? Ang sabi sa Proverbs, napakaliwanag. At ito po ay hindi ito nagiging problema sa atin kung magde-decision tayo. Kung pipili ka daw between sobrang yaman versus sa pangalan mo, pipiliin mo palagi na maging maayos yung pangalan mo. Kung pipiliin mo yung favor ng ibang tao versus silver or gold, sabi niya dito, or pilak o ginto versus yung approval ng tao, approval o yung impression ng tao dahil sa naging maayos ka sa kanila. Hindi ito yung people pleasing Ito yung dahil naging maayos ka, nung nagkakaroon ka marami ka natutulungan ng mga tao, kumbaga, itong mga taong to, nagkakaroon ng magandang relasyon sa'yo. You gain favor from these people because of your good name. That is way better than having silver and gold. So, ba't ko sinasabi to? Kasi right now, napapansin ko na marami sa atin, ganito yung mindset. Sasabihin na, mas okay na sa akin kahit illegal yung gagawin ko, basta maging maayos yung maging maayos yung sitwasyon ng mahal ko sa buhay. Okay na magsakripisyo ako. Kasi parang ganito yung premise na parang wala nang ibang choice kundi gumawa ako ng mali.
Wala nang ibang choice kundi i-compromise ko yung pangalan ng sarili ko. Kasi wala na talagang ibang paraan para may angat ko ang pamilya ko sa kahirapan kundi gumawa ng masama. O hindi gumawa ng mga bagay na magkakasira ng pangalan ko. Yun yung una. Ikalawa, napansin ko lang, na maraming mga, lalo na kasi, di ba nga, nagnenegosyo ko, tapos yung negosyo namin is involved pa maraming tao. Like, pag sabi, nagbe-build kami ng team, nagbe-build kami ng community, nagbe-build kami ng group, mga sales people, mga group of people na, alam mo, ganun, like, sa network marketing, ganun, like, you sign people up and you help another person earn and all. And isa sa mga napapansin ko, people are so easy to make promises that they cannot keep. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga, lalo sa mga kasama ko sa industry, na hindi sila, paano ko ba sabihin? Na hindi sila makausad. Dahil marami silang pinangako na hindi na nagawa. Isang bagay lang po ang kailangan nating intindihin. Halimbawa, ako, lalo na, bakit nagstay ako sa business na to? Kasi, from day one ko sa business na to, nangako ako sa mga tao na hindi ko sila pababayaan. From day one. Marami sa kanila nag-quit na. Marami sa kanila hindi nagtuloy. Marami sa kanila na sumama sa akin. Lalo na right now, marami akong makakasama ngayon. Pero since day one ko, pinangako ko at ginawa ko siyang prinsipyo sa akin sa pagnenegosyo na kung ano yung pinangako ko, gagawin ko. Hindi ako naging perpekto sa proseso, pero yun yung naging conscious ako na prinsipyo. Kaya alam mo, may mga panahon na hindi ko na alam ang sagot. May mga panahon na napapagod din ako. May mga panahon na ayaw kong magtuloy. Pero dahil sa pinangako ko ngayon, no, at mas mahalaga sa akin yung palabra de honor, nagpatuloy ako. So kapag nasa crossroad ka, kung ano yung pipiliin mo? Gusto mo ba mabilis na pera, pero makakasila sa pangalan mo? O gusto mo yung proseso na mahirap, pero maayos yung pangalan mo? Laging pong pipiliin, according dito sa verse na to, is yung mas magiging maayos yung pangalan mo. Kasi sabi, a good name to be chosen rather than great riches. Ang pera, guys, pwede mong maibalik, pwede mong ikitain naman yan. Sa kahit anong paraan, kahit masamang paraan eh. Kahit sa mga masamang paraan. Ngayon, usong-uso yan. Napaka-popular yan. Na, okay lang daw na gumawa ka na masama basta kumita ka. Pero mga minamahal, ang tanong ko lang sa'yo, kailangan ba ganun ba palagi yung magiging prinsipyo natin na kailangan sirain mo palagi yung integridad mo bilang tao sa kapalit ng salapi? Sa tingin mo ba magandang ihemplo yon sa mga anak natin o sa mga susunod na mga henerasyon o yung mga tumitingin sa atin na sinasabi, sa bagay, no? Mayaman na siya. Siguro, alam mo yun, binless siya ng Panginoon. Tatandaan natin na hindi po lahat ng mayaman is favored ng Panginoon. Hindi lahat ng mayaman is binibless ng Panginoon. Malalaman mo na may blessing ang Panginoon sa'yo kung ang ginagawa mo ay naaayon sa kanyang salita. Which means, ang gusto kong sabihin is, if it's according to His Word, which means if He says it's illegal, it's evil, it's evil. Doesn't matter if you're earning good. So, ibig sabihin, hindi po palaging basihan ng favor ng Panginoon ang pagkakaroon ng maraming pera o pagiging wealthy, because there are so many people na mayaman sila pero hindi naman tama yung ginagawa nila. Maliwanag ba? So, a good name is to be chosen rather than great riches. Ginawa namin sa team, again, sinasabi ko lang to kasi nasa network marketing industry ako. And maraming mga tao na tinitingnan nilang industriyang ito na scam. And naiintindihan ko kung bakit. Hindi ko nabiblame ang mga tao kung bakit ganun yung tinitingnan nila. And napansin ko lang, isa sa mga nakita ko, lalo na sa pakikipag-usap ko sa iba't ibang mga kumpanya, iba't ibang mga leaders sa iba't ibang kumpanya, isang bagay na napansin ko, napakaraming nag-o-offer ng mga oportunidad na hindi naman totoo at the end. Ibig sabihin, sa front, ito yung mga sinasabi nila, pero pagpasok mo, hindi nang ginagawa. Kaya nung napansin ko, sabi ko, kailangan mas maging refine, kailangan mas maging maayos yung sistema namin sa pagnenegosyo, kailangan mas maliwanag, kailangan hindi yung nangangako ng mga hindi tama. Ano ko lang to napagtanto ko lang. Kaya nga tayo naiinis sa mga politiko. Hindi naman karamihan, no? Pero sa mga politiko, napapansin natin, 'di ba? Maraming pinangako nung nangangampanya sa eleksyon, pero nung nakaupo na sa posisyon, nakalimutan na lahat ng mga pangako. Ano yung reaction natin? Ano yung pakiramdam mo na ganun yung ginawa ng politiko? 'Di ba? Parang napakiramdam mo na parang you were betrayed.
'Di ba? Para kang sinaktak sa likod na pinangako mo 'to, hindi mo ginawa. Imagine mo kung gano'n ang gagawin mo sa negosyo mo, do you think lalago yung negosyo mo? Siguro po pwede, patalon-talon ka ng negosyo, pero sa huli, mauubusan ka ng mga taong maniniwala sa'yo, hindi ka makakauangat sa negosyo. Halimbawa, ganito na lang sabihin natin. Sabihin natin na naging maayos ka na negosyante, naging maayos ka sa business mo, naging maayos ka sa pakikitungo sa ibang tao, pero bumagsak yung business mo financially kasi nga may mga part ng negosyo mo na hindi mo nakita o hindi mo napansin. Sa tingin mo ba makakabangon ka pa ulit kung naging maayos yung pangalan mo sa ibang tao? Sa tingin mo? Tama, di ba? Alam mo, isa sa mga bagay na napansin ko, lalo na sa kwento ng mga nakikilala kong mga umaangat sa buhay, talagang mayaman, yan palaging sinasabi nila sa akin. Sinasabi nila ang pangalan ko yung naging guarantee ko. Naalala ko, meron ako isang nakilala, mayaman, sabi niya, Jared, ang pangalan ko yung naging guarantee ko. Kasi naging maayos ako na payer, naging maayos ako sa usapan namin, naging maayos ako sa transaksyon namin. So napansin ko lang na marami sa atin ang gusto nating umangat, pero hindi pa lang natin hold on o hindi natin mapanindigan ang mga sinabi natin sa ibang tao. So kung magnenegosyo ka, darating ka sa panahon na pipili ka, ano ba? Hindi ko nagawin, ikunin ko na lang tong yaman na to. Alam mo yun? Okay lang, kahit shortcut. Sige, okay lang. Magsasorry naman ako kay Lord. Or gagawin ko to ng tama. Alam mo kung gusto mo talagang, eto, may tanong ako sa'yo pala. Anong uri ng negosyo ang gusto mong buuin? Yung negosyo na pagkabukas, mawawala na. After 3 years, mawawala na dahil hype lang. O yung negosyo na tatayo siya at it will stand throughout the test of time. Yung mga 10, 20, 30, 50 years. Tapos pwede mo pang ipasa sa mga anak mo. Alam mo isang bagay na napansin ko? Alam mo isang bagay? Kung gusto natin ganung uri ng negosyo gusto nating mabuo, choose a good reputation over great riches. Being held in high esteem is better than silver or gold. Proverbs chapter 22 verse 1. Ilagay mo yung somewhere, maalala mo siya. And every single time, at bawat transaksyon na gagawin mo, palagi mong iisipin to. Am I doing this just for money? Or am I doing this because I wanted to help another person? Alam mo, kung nasa negosyo ka at ang plano mo talaga makatulong sa iba, the means of earning is to help other people. Hindi ka mahihirapan sa verse na ito. Kadalasan kasi naman nagnenegosyo, they just wanted the income. Na-remember ko, meron akong isa, sabi niya, naku, Jared, makarecruit na ako sa dalawa, magre-retire na ako. Kasi nga, network marketing, sabi ko parang, kasi pwede ka naman kumita talaga sa ganun, kaya lang sabi ko parang hindi yata tama yung ganung style. Tama? Walang umaangat, walang yumayaman, walang nagiging solid ang income dahil sa ganung klaseng mindset. So, about sa'yo, gusto ko lang matanong, is it a good name to be chosen rather than great riches? Favor is better than silver or gold? Or, di bali na? Okay na. Kahit ano lang yan. Basta kumita ako, basta may angat kong pamilya ko sa kahirapan. Tama? No? Isaac, hello. May Claro, kamusta? So, ang sinasabi ko ngayon is, yun. No? Kapag sinabi mo, gagawin mo. Kasi ang pangalan mo nakasalalay. Isa sa mga principle, no, by application itong verse na to, this is the verse. Let your yes be yes and let your no be no. Siguro gawa ako ng isang vlog before that verse. Pero ito yung gusto kong i-emphasize. Kapag may palabra ni Inor ka, at kapag hindi mo kina-compromise yung sarili mo at iniisip yung sarili mo, kinuuna mo yung kapakanan ng ibang tao, kaya kapakanan ng customer mo, ng client mo, of course, kailangan maging matalino ka sa pagpa-pricing. Siyempre, di ba, hindi dapat nalulugi, negosyo eh. Pero the means of doing that is, you pay me, but I will give you this X amount of data or more than pa yung effort. Maliwanag. Siguro pag ganun yung mindset mo, kahit anong business ang gagawin mo, people will trust you. Ang dami mga tao, hindi man sila makasimula sa pangarap nila ng negosyo kasi wala na silang reputasyon na, kasi nga people know them na hindi mapagkatiwalaan. Tama? So I hope you are in a position where you know that your name is way, way, way desirable and to be desired rather than having a lot of money. Dahil ang pera na kinuha natin sa hindi tama, pwede siyang mabilis na mawala. Maliwanag ba? Type nyo nga clear, type nyo yes. Tama? So, be someone na may magandang pangalan. Be someone na iniingatan ng pangalan. Kaya ako, sabi ko sa team ko pag nag-join sila, hindi ito yung pinakaunang iluling transaction natin. Ito yung pinakaunang transaction natin sa'yo. May mga oras na minsan hirap akong mag-meet up kasi may mga, alam mo yun, either mas mapakiramdam ko and all. Pero hindi, nagsabi ako eh. Sinabi ko eh. Tama. Imagine mo kung ganun yung mindset mo sa business. Kapag ganun yung mindset mo sa negosyo na
kung pipili ka between mabilis tapos mabilis ang income pero alam mo hindi naman tama or versus hindi ganun kabilis pero tama yung proseso. Ay palagi mo pipiliin ang tama. Okay? Yun na naman for me guys. I hope may natutunan kayo sa akin, no? Lalo na kung nagnenegosyo ka right now, you're selling something or wanted to earn outside your 95 or 85. No. This is the verse for you. Proverbs chapter 22 verse 1. A good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold. Yun naman for me guys. God bless everybody. Hello, Ma'am May. You guys are all amazing. Bye-bye.